Pera o danggal? Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Thalia nang ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay nanatiling pipi habang nilalait ng sarili nitong ina ang kanyang ama. Hindi ito kasalan, kundi isang malupit na transaksyon. Ngunit hanggang kailan, magpapaalipin ang puso sa utang na loob na hindi naman kanya. Isang matinding desisyon ang babago sa lahat. May pag-asa pa ba ang pag-ibig kung ang pundasyon nito ay kasinungalingan? 70% ng sahod mo, Thalia. Iyan ang kailangan mong ibigay sa akin buwan-buwan sa sandaling maikasal kayo ni Teodoro. Ito ang magsisilbing insurance ninyong dalawa para sa hinaharap at bilang tanda na rin ng iyong pagkilala sa amin bilang bago mong pamilya. Ang boses ni Doña Teresita ay parang isang matalas na talim na humiwa sa malalamig na hangin sa loob ng marangyang restaurant na yon. Sa kabilang dako ng mesa, bahagyang napatigil si Thalia sa pag-aayos ng kanyang napkin. Ang kanyang mga daliri na nooy nanginginig sa kaba at saya para sa gabing ito ay tila biglang naging yelo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang singsing sa kanyang daliri, ang hiyas na simbolo ng pangako ng kasal na kinuha nila ni Teodoro noong nakaraang buwan, ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila nangungutya sa kanya. Sa tabi niya, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama, si Tatay Tomas. Nakasuot ang matanda ng kanyang pinakamagandang barong Tagalog na kahit luma na at halatang itinago ng mahabang panahon ay maingat na naplansa. Nakita ni Thalia ang bahagyang pagpihit ng balikat ng kanyang ama, ang marahang paglunok nito na nagpapakita ng matinding pagkagulat. Doña Teresita, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito ng mas maayos. Masyado pong malaki ang 70%. Paano naman po ang mga plano ni Thalia at Teodoro para sa sarili nilang tahanan? Ang tinig ni Thalia ay pilit na nananatiling mahinahon kahit na sa loob niya ay tila may isang bagyong nagsisimulang mabuo. Ngumiti ng bahagya si Doña Teresita, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila kumikislap sa katusuhan. Thalia, Hija, you have to understand, my son grew up in comfort. Utang na loob niya sa akin ang lahat ng kinalabasan niya ngayon. Kung papasok ka sa pamilyang ito, dapat ay handa kang magsakripisyo. Unless, of course, hindi sapat ang pagpapahalaga sa iyo ng iyong ama tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Sa bagay, isang simpleng guro lang naman si Tomas. Baka hindi niya naituro sa iyo na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan, kundi tungkol din sa obligasyon. Ang bawat salita ay parang isang sampal na dumapo sa pisngi ni Thalia. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pagsikip ng kanyang lalamunan na tila may nakabara doong malaking bato. Tumingin siya kay Teodoro, ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon, ang lalaking kasama niyang nangarap sa ilalim ng mga bituin. Ngunit si Teodoro ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita sa ilalim ng mesa. Walang salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Walang pagtatanggol. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na dagundong na nagpaguho sa mundo ni Thalia. Ang bakal na tinidor sa kamay ni Tatay Tomas ay dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng porselanang plato. Lumikha ito ng isang matinis na tunog na yumanig sa katahimikan ng kanilang pagtitipon. Thalia, nakita ng dalaga ang panginginig ng mga labi ng kanyang ama. Ang mga mata nito, na dati puno ng dangal at pagmamalaki para sa kanyang kaisa-isang anak, ay tila nabahira ng matinding hiya at sakit. Ipagpaumanhin niyo, Doña Teresa. Ang tinig ng matanda ay paos. Tila bawat salita ay kinukuha mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Kung ang tingin niyo sa akin ay isang ama na nagkulang sa pagtuturo, tanggap ko yon. Pero huwag niyo namang idamay ang dangal ng aking anak. Pinaghirapan niya ang bawat sentimo na kinikita niya bilang accountant. Tomas, huwag mo nang dagdagan ng drama. Alam nating lahat na mahirap lang kayo. Kaya nga sinusubukan ko kayong iangat, hindi ba? Thalia, take it or leave it.
This is how we do things in our family. Ang boses ni Doña Teresita ay puno ng awtoridad. Tila isang reyna na naglalabas ng isang batas na hindi pwedeng baliin. Napatingin muli si Talia kay Teodoro. Teo, wala ka bang sasabihin? Ang kanyang bulong ay puno ng pait. Isang pagsusumamo na sana ay gumising ang lalaking mahal niya mula sa pagkakaalipin sa kanyang ina. Ngunit tiningnan lamang siya ni Teodoro ng panandalian. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan bago muling ibinalik ang tingin sa sahig. Sana intindihin mo na lang si Mama, Talia. Para rin naman ito sa atin sa huli. Ang mga salitang yon ni Teodoro ay parang isang huling pako sa kabaong ng mga pangarap ni Talia para sa gabing ito. Ang matinding sakit ay gumapang sa kanyang dibdib. Tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang amoy ng masasarap na pagkain sa mesa ay biglang naging lasang-lason. Ang liwanag ng restaurant ay tila naging madilim na ulap na bumabalot sa kanya. Tumayo si Thalia. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa papel. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Nararamdaman ang magaspang at malamig na balat nito. Sa sandaling iyon, hindi ang kanyang sariling sakit ang pinakainiisip niya, kundi ang sugat na iniwan ng mga salita ni Teresita sa puso ng kanyang ama. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang magpapabago sa landas ng kanyang buhay habang buhay. Hanggang saan ang halaga ng isang pangarap kung ang kapalit nito ay ang iyong dangal at ang puso ng taong pinakamamahal mo? Lumingon siya kay Doña Teresita at sa gitna ng kanyang nagbabadyang luha, isang malamig na katahimikan ang namayani sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang pabalik sa kanilang maliit na tahanan ay tila isang pasanin na dumidiin sa balikat ni Talia. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumasabay sa pananahimik nila ng kanyang ama. Isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng tricycle na kanilang sinasakyan, ang liwanag ng mga poste sa daan ay papasok pabasas sa mukha ni Tatay Tomas, na tila mga anino ng pag-aalinlangang sumasayaw sa kanyang kulubot na balat. Pagdating sa kanilang lumang gate, ang kalawangin na bakal ay dahan-dahang bumukas nang may mabigat na pag-ungol. Tila nakikiramay sa bigat ng puso ng mag-ama. Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan ang amoy ng lumang papel at alkampor ay agad na sumalubong sa kanila. Isang amoy na dating nagbibigay ng kapanatagan kay Thalia, ngunit ngayoy tila nagpapaalala sa kanya ng payak at marangal na buhay na hinahamak ng pamilya ni Teodoro. Anak, huwag mo nang masyadong isipin ang mga sinabi ni Doña Teresita. Ang boses ni Tatay Tomas ay bumasag sa katahimikan habang maingat niyang hinuhubad ang kanyang barong Tagalog. Ang bawat botones ay dahan-dahan niyang kinalas, tila bawat isa ay isang piraso ng kanyang dignidad na pilit niyang binubuong muli. Mabait na bata si Teodoro. Marahil ay nabigla lang din siya. Alam mo namang malaki ang utang na loob niya sa kanyang ina. Napatingin si Talia sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng matinding awa. Tay, hinarap tayo sa gitna ng hapunan para lang ipamukha na wala tayong halaga dahil sa estado natin sa buhay. At si Teo, ni hindi niya nagawang hawakan ang kamay ko habang nilalait kayo. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Bawat salita ay may kalakip na pait ng pagkabigo. Iba ang mundo nila, Thalia. Pero tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay wala sa account sa bangko, kundi sa kung paano mo pinalaki ang iyong pagkatao. Tugon ng matanda, habang dahan-dahang tinatupi ang kanyang barong. Kahit na pilit na nagpapakatatag, hindi nakaligtas sa paningin ni Thalia ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng kanyang ama. Ito ang gurong nagturo sa libo-libong bata tungkol sa respeto, ngunit ngayon siya ang biktima ng kawalang galang ng mga taong akala niya
ay magiging bagong pamilya ng kanyang anak. Pumasok si Talia sa kanyang silid at naupo sa gilid ng kanyang kama. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang payslip para sa buwang iyon. Accountant siya, bihasa sa mga numero, ngunit ang kalkulasyon ni Doña Teresita ay hindi kailanman magtutugma sa kanyang konsensya. 70% ang perang pinaghirapan niya sa pamamagitan ng puyat at pagod. Ang perang pangarap niyang gamitin para ipagawa ang tumatagas na bubong ng kanilang bahay at pambili ng mga gamot ng kanyang ama, ay nais kunin ng isang babaeng walang ibang alam gawin, kundi ang manliit ng kapwa. Ang bawat sentimo sa kanyang sahod ay may katumbas na sakripisyo. Naalala niya ang mga gabing hanggang madaling araw siya sa opisina para lamang masigurong tama ang bawat balanse. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang handog na kailangang ialay sa altar ng kasakiman ni Teresita sa ilalim ng maskara ng insurance. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay nagliwanag, nagpapakita ng isang bagong mensahe. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila nanigas ng makita ang pangalan ni Teodoro sa screen. Talia, sana intindihin mo na lang si Baba. Alam ko namang matanda na siya at marami siyang iniisip. Gusto lang niya na maging matatag ang future natin. Isipin mo na lang na investment ito para sa pamilyang bubuuin natin. Please, huwag ka nang magalit. Mahal na mahal kita. Ang boses ni Teodoro sa kanyang isipan habang binabasa ang text ay tila isang malalim na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Investment? Ang tawag ba sa pagbenta ng sariling dignidad para sa kapayapaan ng iba ay investment? Napahiga si Talia sa kanyang unan. Tinitingnan ang kisame na puno ng mga bakas ng lumang ulan. Nararamdaman niya ang pait na nanunuot sa kanyang lalamunan. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay siya palang unang hihiling na isuko niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng isang manipuladong ina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tanong na hindi niya mahanapan ng sagot. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ama. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya kung sino ang tunay na dapat niyang protektahan. Ang pag-ibig ba ay sapat na dahilan para manatiling bulag sa katotohanan o ang katotohanan ang siyang papatay sa pag-ibig na kanyang inalagaan? Habang ang gabi ay lumalalim, isang mabigat na pasya ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan, kasabay ng isang nakabibinging katahimikan na tila nagbabadya ng isang mas malaking unos. Ang liwanag ng screen ng computer ay tila sumasakit sa mga mata ni Talia habang pilit niyang tinititigan ang mga hanay ng numero sa kanyang spreadsheet. Bilang isang accountant, ang mundo niya ay laging umiikot sa balanse. Sa katotohanang hindi nagsisinungaling, ngunit ang balanse ng kanyang sariling buhay ay tila tuluyan ng nayanig. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay mabigat, tila bawat letra ay may dalang alaala ng nagdaang gabi sa restaurant. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang bulungan ng kanyang mga kasamahan sa labas ng kanyang cubicle. Ang bawat paghakbang ng mga sapatos na may mataas na takong sa makintab na sahig ng opisina ay unti-unting lumalapit, tila nagpapahiwatig ng isang pagdating na hindi inaasahan. Nang iangat ni Thalia ang kanyang paningin, tumambad sa kanya si Doña Teresita. Ang matanda ay balot ng isang mamahaling scarf at may dalang aura ng autoridad na tila pag-aari niya ang buong gusali. Hija, pasensya na kung naabala kita sa iyong trabaho. Ngunit naisip ko na kailangan nating mag-usap ng mas masinsinan, malayo sa iyong ama at kay Teodoro. Ang boses ni Teresita ay malambing, ngunit may talim na nanunuot sa pandinig ni Thalia. Naupo ang matanda sa bakanting silya sa tapat ng mesa ni Thalia, dahan-dahang inilapag ang kanyang mamahaling bag na gawa sa balat ng hayop. Thalia, alam kong nabigla ka kagabi, ngunit kailangan mong maunawaan na sa tradisyong Pilipino, ang pagpapakasal
ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao, kundi pagsasama ng dalawang pamilya. Ang hinihingi ko ay hindi para sa akin, kundi para sa inyong dalawa ni Teodoro. Gusto ko lang siguraduhin na ang aking anak ay mapupunta sa isang babaeng marunong magpahalaga sa kinabukasan. Ang 70% ay maliit na sakripisyo para sa katiwasayan ng inyong pagsasama, Doña Teresita. Ang pagsasakripisyo po ay dapat may katuturan. Accountant po ako at sa kalkulasyon ko, ang 70% ng aking sahod ay nangangahulugang mawawalan ako ng kakayahang tustusan ang pangangailangan ng aking sariling ama. Matatag na tugon ni Thalia, kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng mesa. Ngumiti ng bahagya si Teresita, isang ngingiting tila nagpapakita ng awa para sa isang taong hindi nakakaunawa. Hiha, iyan ang hirap sa inyong mga lumaki sa kakulangan. Laging takot na mawalan. Pero tignan mo si Teodoro, lumaki siyang komportable dahil sa aking mga desisyon. Hindi ba't mahal mo siya? Kung mahal mo siya, magtitiwala ka sa akin. Ang pagtitiwala ay ang pinakamataas na anyo ng utang na loob. Dahan-dahang binuksan ni Teresita ang kanyang bag at kinuha ang isang bagay mula sa loob nito. Inabot niya kay Thalia ang isang lumang rosaryo na gawa sa maitim na kahoy. Ang mga butil nito ay kupas na at ang krus ay may mga gasgas ng panahon. Ito ay pag-aari ng aking ina. Maraming himala ang dumaan sa mga butil na ito. Ibinibigay ko ito sa iyo para gabayan ka sa tamang desisyon. Isipin mo na lang na ito ang simbolo ng pagtanggap ko sa iyo bilang tunay na anak. Sa gitna ng pag-abot ng rosaryo, bahagyang tumagilid ang bag ni Teresita sa ibabaw ng mesa. Dahil sa pagiging accountant ni Thalia, ang kanyang mga mata ay tila kusa ng naghahanap ng mga dokumento at numero. Sa loob ng bukas na bahagi ng bag, nakita niya ang isang piraso ng papel na may pamilyar na logo ng isang malaking bangko. Isang billing statement ng credit card. Hindi sinasadyang nabasa ni Thalia ang kabuuang halaga sa ilalim ng papel bago mabilis na isinara ni Teresita ang kanyang bag. Ang numerong nakita niya ay hindi lamang libo, kundi daan-daang libong piso na may mga marka ng past due at penalty charges. Ang lamig na nanunuot sa kanyang balat ay tila naging yelo. Ang rosaryong hawak niya ay biglang bumigat. Tila ang bawat butil nito ay naging isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang palad. Pag-isipan mong mabuti, Thalia. Huwag mong hayaan na ang pagiging makasarili ay sumira sa magandang hinaharap na inihahanda ko para sa inyo ni Teodoro. Alalahanin mo, ang pamilya ay itinayo sa sakripisyo, hindi sa pagbibilang ng pera. Tumayo si Teresita at lumakad palayo. Iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila lason sa hangin ng opisina. Nanatiling nakatitig si Thalia sa lumang rosaryo sa kanyang kamay, habang sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang mga numerong nakita niya sa loob ng bag. Ang 70% ba ng kanyang sahod ay para sa kanyang kinabukasan o para lamang pambayad sa mga luho at utang ng isang babaeng nagpapanggap na banal? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang gintong tanikalang iniaalok sa kanya ay hindi pala gawa sa pag-ibig, kundi sa mabigat at madilim na kasinungalingan. Ang bawat butil ng rosaryong ibinigay ni Doña Teresita ay tila isang mabigat na tanikala sa bulsa ni Thalia habang papalubog ang araw. Ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang napapalitan ng malamig na asul, tila sumasalamin sa unti-unting paglamig ng kanyang pag-asa para sa isang tahimik na buhay. Sa isang sulok ng lumang parke, malayo sa mga mata ng mga taong nakakakilala sa kanila, naghihintay ang bunsong kapatid ni Teodoro na si Tristan. Ang binata ay nakaupo sa isang sementadong bench, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay abalang pinaglalaruan ang isang lumang sobre. Ate Thalia, salamat at pumunta ka.
Ang boses ni Tristan ay mahina. Tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Thalia. Isang kilos na nagpapahiwatig ng bigat ng lihim na kanyang dala. Tristan, bakit kailangan nating magkita ng palihim? May problema ba tungkol kay Teodoro o sa mama ninyo? Ang tanong ni Thalia habang dahan-dahang nauupo sa tabi ng binata. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapalipad sa ilang hibla ng kanyang buhok. Tila pilit na hinahawi ang tabing na bumabalot sa katotohanan. Dahan-dahang binuksan ni Tristan ang sobre at inilabas ang isang lumang litrato. Ang mga gilid nito ay kupas na at may mga bakas ng tupi. Ibinigay niya ito kay Thalia. Sa litrato, isang babae ang nakangiti ng tipid. May hawak na diploma at ang kanyang mga mata ay kamukha ng kay Teodoro, puno ng pangarap. Ngunit may bahid ng kalungkutan. Sino siya, Tristan? Ang pilit na tanong ni Thalia. Kahit na sa loob niya ay alam na niya ang sagot. Ang pagkakahawig ng babae sa lalaking mahal niya ay hindi mapagkakaila. Si Ate Tala iyan, Ate Thalia. Ang panganay naming kapatid. 10 taon na ang nakalilipas mula nang huling mabanggit ang pangalan niya sa loob ng bahay namin. Ipinagbawal ni Mama na pag-usapan siya. Tila ba kailanman ay hindi siya naging bahagi ng pamilya. Ang paliwanag ni Tristan, ang kanyang tinig ay nagsisimulang manginig sa matinding emosyon. Hinawakan ni Thalia ang litrato at sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang lamig na nagmula sa papel patungo sa kanyang mga daliri. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Huminga ng malalim si Tristan, tila kumukuha ng lakas mula sa paligid. Si Ate Tala, ang unang naging biktima ng insurance ni Mama. Nung nagsimulang magtrabaho si Ate bilang nurse sa ibang bansa, kinuha ni Mama ang ATM card niya. Sabi ni Mama, para raw sa future naming lahat. Pero ang totoo, ginamit ni Mama ang pera para sa mga sugal at luho niya, habang si Ate Tala ay halos wala nang makain doon dahil sa pagtitipid para sa amin. Nang magreklamo si ate at tumangging magpadala ng higit pa sa kaya niya, tinawag siya ni Mama na walang utang na loob. Pinahiya siya sa harap ng mga kamag-anak, tinawag na masamang anak, hanggang sa mapilitan si ate na putulin ang komunikasyon sa amin para iligtas ang kanyang sarili. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila nang ilabas ni Tristan mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na asul na clip sa buhok. Maingat niya itong inilapag sa palad ni Thalia. Ito na lang ang naiwang alaala niya sa akin. Ibinigay niya ito bago siya umalis. Sabi niya, ito ang magpapaalala sa akin na kahit anong mangyari, dapat kong panindigan ang aking sariling halaga. Ate Thalia, nakikita ko ang nangyayari sa inyo ni Kuya Teodoro. Nakikita ko kung paano kaunti-unting kinukulong ni Mama sa parehong tanikala na ginamit niya kay Ate Tala. Naramdaman ni Thalia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na sakuna. Ang bawat salita ni Tristan ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang 70%, ang rosaryo, ang mga utang sa credit card. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang siklo ng pagmamanipula na matagal nang nagsimula. Bakit hindi gumagawa ng paraan si Teodoro? Bakit hinahayaan niya lang ito? Ang tanong ni Thalia, ang pait ay nanunuot sa kanyang boses. Dahil naniniwala si Kuya na utang niya kay Mama ang kanyang buhay ate. Nakita niya kung paano nagmakaawa si Mama noon kay Ate Tala. At ang akala ni Kuya ay si ate ang nagkulang. Hindi niya alam ang buong katotohanan dahil bata pa kami noon. Pero ikaw, Ate Thalia, iba ka. Tumingin ng diretso si Tristan kay Thalia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Ang bawat hibla ng katahimikan sa paligid nila ay tila naghihintay sa susunod na sasabihin ng binata. Huwag kang papayag sa gusto ni Mama, Ate Thalia.
Huwag mong ibigay ang sahod mo. Huwag mong isuko ang dangal mo. Dahil ganyan din ang eksaktong ginawa niya kay Ate Tala hanggang sa tuluyan siyang mawala sa amin. At natatakot ako. Natatakot ako na sa huli, baka ikaw naman ang maglaho o kaya naman ay tuluyan ng mamatay ang kaluluwa mo sa loob ng pamilyang ito. Ang mga huling salita ni Tristan ay tumimo sa puso ni Talia tulad ng isang matulis na karayom. Ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng bumalot sa parke. Iniwan silang dalawa sa ilalim ng isang malamig na anino ng nakaraan na ngayoy nagbabantay sa kanilang kinabukasan. Walang lihim na hindi nabubunyag sa ilalim ng malamig na liwanag ng katotohanan. Sa bawat pagpihit ng gulong ng sasakyang sinusundan ni Talia, tila unti-unti ring nadudurog ang huling piraso ng tiwala na pilit niyang pinanghahawakan. Ang sikat ng araw ay matindi, nagpapainit sa aspalto ng kalsada, ngunit ang pakiramdam ni Talia sa loob ng kanyang sasakyan ay tila isang napakalamig na hanging nanunuot sa kanyang mga buto. Nakita niya ang marangyang puting sasakyan ni Doña Teresita na huminto sa harap ng isang gusaling tago sa dulo ng isang eksklusibong subdivision. Walang karatula ang gusaling iyon. Tanging mga gwardyang nakauniforme at mga mamahaling sasakyang nakaparada sa paligid ang nagpapahiwatig na ito ay isang lugar para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ito ang Hacienda Social Club, isang lugar na usap-usapan sa mga piling bilog ng lipunan bilang isang lihim na santuwaryo ng mga matataas na taya at malalaking sugalan. Dahan-dahang bumaba si Doña Teresita mula sa sasakyan. Wala na ang mahinang boses at ang pag-aktong tila hirap sa paghinga na ipinakita niya noong nakaraang gabi. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang makapal na kolorete na tila isang maskara ng kasinungalingan. Isang malaking kaibahan ito sa imahe ng isang inang naghihikahos na ipinipinta niya sa harap ni Teodoro. Nagsuot si Talia ng isang malaking salamin at isang manipis na jacket upang hindi agad makilala. Pumasok siya sa loob, ramdam ang lamig ng aircon na humahalimuyak sa amoy ng mamahaling tabako at pabango. Ang bawat hakbang niya sa makapal at pulang karpet ay tila walang tunog. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nangingibabaw sa kanyang pandinig. Sa loob ng isang pribadong silid na napapalibutan ng mga lamesang puno ng mga baraha at chips, nakita niya si Doña Teresita. Ang matanda ay masayang nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga kababaihang tulad niya ay balot ng mga alahas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat paglabas ng numero sa screen. Isang kislap na hindi kailanman nakita ni Talia kapag ang pag-uusap ay tungkol sa pamilya o sa hinaharap ni Teodoro. Naku Mare, huwag kang mag-alala sa taya ko. Malapit na akong magkaroon ng bagong source of income. Ang boses ni Teresita ay umalingaw-ngaw sa silid. Puno ng pagyayabang na tila ba ang buhay ng ibang tao ay isang laro lamang para sa kanya. Ang mapapangasawa ng anak ko, isang accountant, magaling humawak ng pera at masunurin. Sabi ko sa kanya, kailangan naming mag-ipon para sa future. Pero syempre, alam mo na kung saan mapupunta ang porsyento ko. Ang tawanan ng mga babae sa paligid ni Teresita ay parang mga matatalim na kutsilyong sumasaksak sa pandinig ni Talia. Ang 70% na hinihingi ng matanda, ang perang dapat sana ay pambili ng gamot ni Tatay Tomas at pampaayos ng kanilang bahay, ay itataya lamang pala sa isang lamesa ng bingo at baraha. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Talia sa ilalim ng sikat ng araw at puyat ng gabi ay gagawin lamang palang pambayad sa pansamantalang saya ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang manlinlang. Naramdaman ni Talia ang pamamanhid ng kanyang mga kamay. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa nagbabadyang luha ng galit at pighati. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang matanda at hiyain ito
sa harap ng kanyang mga kaibigan, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Teodoro na bulag sa katotohanan at para kay Tala na naging unang biktima ng ganitong kalupitan. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Talia na inilabas ni Teresita mula sa kanyang bag ang rosaryong ibinigay niya kay Thalia noong nakaraang araw. Hindi pala. Isang kaparehong rosaryo iyon na tila marami pala siyang stock para sa kanyang mga biktima. Ipinatong ni Teresita ang rosaryo sa ibabaw ng kanyang mga baraha. Tila ba ginagamit ang banal na simbolo bilang isang anting-anting para sa kanyang sugal? Ang ganitong antas ng paglapastangan sa pananampalataya para sa pansariling ganid ay nagpadaloy ng isang matinding lamig sa buong pagkatao ni Thalia. Dahan-dahang lumabas si Thalia mula sa gusali. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglayo sa isang bangungot na ngayoy naging realidad. Paglabas niya sa tindi ng sikat ng araw, hindi na init ang kanyang naramdaman, kundi isang matinding determinasyon. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila isang panata na hindi siya papayag na maging susunod na biktima ng mapagkunwaring reyna ng sugalan. Isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa malayo. Isang tanong na alam niyang magiging mitya ng isang malaking pagsabog sa kanilang pamilya. Paano ko ipapakita sa lalaking mahal ko na ang kanyang pinakamamahal na ina ay isa palang dalubhasang manlalaro, na ang taya ay ang aming sariling mga buhay at dangal? Sumandal si Thalia sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang ang imahe ni Teresita na tumatawa sa ibabaw ng mga baraha ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang alaala. Tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ng kanyang puso. Ang bawat titig ni Thalia kay Teodoro ay tila isang paghahanap sa isang nawawalang bahagi ng kanilang pangarap sa gitna ng dahan-dahang paglamig ng paligid. Naroon sila sa isang maliit at tahimik na parke kung saan ang mga ilaw ay aandap-andap, tila nakikiramay sa nag-aagaw na liwanag at dilim sa loob ng puso ng dalaga. Pagmamasdan niya ang mukha ni Teodoro, ang mga matang dating nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngayon tila mga bintana ng isang bahay na puno ng mga lihim at hindi masabing pighati. Love, bakit ang lamig mo yata ngayon? May nagawa ba akong mali bukod sa nangyari noong gabi ng pamamanhikan? Ang boses ni Teodoro ay malambing, puno ng pag-aalala na lalong nagpapakirot sa dibdib ni Thalia. Hinawakan ni Teodoro ang mga kamay ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar, ngunit ang lamig sa kalooban ni Thalia ay tila hindi na kayang tunawin ng anumang haplos. Teo, kailan mo ba huling naramdaman na malaya kang magdesisyon para sa sarili mo? Nang hindi iniisip kung anong sasabihin ni Doña Teresita? Nang hindi kinakalkula kung magkano ang utang na loob na dapat mong bayaran sa bawat hininga mo? Ang mga tanong ni Thalia ay tila mga mahihinang patak ng ulan na unti-unting bumabasa sa tuyong lupa ng kanilang usapan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Teodoro bago siya tumingin sa malayo sa mga anino ng mga puno na tila nagmamasid sa kanila. Alam mo naman ang pinagdaanan namin, Thalia. Noong mamatay si Papa, si Mama ang mag-isang tumaguyod sa amin. Ibinenta niya ang lahat. Nagtiis siya ng gutom para lang makatapos ako ng pag-aaral. Accountant ka. Alam mo ang halaga ng bawat sentimong inilaan niya para maging IT professional ako ngayon. Paano ko siya tatalikuran ngayong siya naman ang nangangailangan? Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng katapatan. Naramdaman ni Thalia ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw ang nakita niya sa kasino. Gusto niyang ibulgar ang tungkol sa mga lihim ni Tala. Ngunit ang makita ang tapat na paniniwala sa mga mata ni Teodoro ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin sa isang iglap. Ang lalaking mahal niya ay nakakulong sa isang bilangguan na ang mga rehas ay gawa sa pasasalamat at ang kandado
ay gawa sa matinding pagkakasala. Dahan-dahang tumayo si Thalia at lumapit sa pasamano ng tulay sa loob ng parke. Tinitingnan ang tahimik na agos ng tubig sa ilalim. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahang lumapit si Teodoro. Naramdaman ni Thalia ang marahang pagdampi ng mga braso ng lalaki sa kanyang baywang hanggang sa tuluyan siyang mabalot sa isang mahigpit na yakap mula sa likod. Inilapat ni Teodoro ang kanyang baba sa balikat ni Thalia, isang kilos na dating nagpapakilig sa kanya ng husto, ngunit ngayon ay tila nagdadala ng ibang pakiramdam. Isang yakap ito na puno ng pagmamahal, isang yakap na tila nagsusumunod na huwag siyang iwan sa gitna ng bagyo. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Thalia ang tila dambuhalang bigat na nakatagalang nakakabit sa mga braso ng Teodoro. Ang bawat pag-ibig ng yakap ay tila pagpapadamayan sa kanya ng bigat ng obligasyon na kapasan sa balikat ng lalaki. Isang bigat na ngayon pilit din ibinibigay sa kanya. Para siyang nilalaman sa kanyang nalulunod na sa bawat pagkabit ay dahan-dahan din siyang hinihila pailalim sa madilim na tubig ng manipulasyon ni Teresita. Love, please, konting tiis na lang. Kapag kasal na tayo, mas maayos na ang lahat. Susunod din naman si Mama sa atin. Bulong ni Teodoro, ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa leeg ni Thalia. Ang mga salitang yun ay hindi nagbigay ng pag-asa, kundi lalong nagpatibay sa takot sa loob ng dalaga. Ang konting tiis ay tila isang pangako ng habambuhay na pagkaalipin. Dahan-dahang kumala si Thalia sa yakap. Hinarap niya si Teodoro nang may mga matang nagniningning sa hindi pa natutuloy na luha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Teo, ang pag-ibig ay hindi dapat parang isang utang na kailangang bayaran hanggang sa maubos ka. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya, hindi nagkukulong. Tumingin si Teodoro sa kanya ng may halong kalituhan at sakit. Tila hindi niya maunawaan kung bakit ang babaeng datiyo kanyang katuwang ay tila unti-unti nang nagiging estranghero. Sa pagitan nila ay namayani ang isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi at mga katotohanang masakit tanggapin. Habang naglalakad palayo si Thalia, nararamdaman niya ang titig ni Teodoro sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa isang bahagi ng kanyang sarili, habang ang anino ng gintong tanikala ni Teresita ay patuloy na humahaba sa kanilang landas. Naghihintay kung sino ang susunod na mabibiktima ng mapanirang pag-ibig na nakatago sa likod ng utang na loob. Ang bawat piraso ng papel na hawak ni Thalia ay tila may dalang bigat ng 10 taong pangungulila at hindi mabilang na luhang natuyo na sa paglipas ng panahon. Naroon sila ni Tristan sa isang madilim at maalikabok na sulok ng bodega sa likod ng bahay ni Teodoro. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang maliit na bintana ay nagpapakita ng mga sumasayaw na alikabok sa hangin. Tila mga kaluluwang pilit na nagpaparamdam sa gitna ng katahimikan. Ate Thalia, nahanap ko ito sa ilalim ng lumang maleta ni Mama. Nakatago, nakabaon sa ilalim ng mga lumang kumot na tila ba ayaw na niyang makita pa ng kahit sino. Ang bulong ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng pait at panginginig. Iniabot niya ang isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang kupas na asul na laso. Ang mga sobre ay nanilaw na sa tagal at ang mga selyo ay nagmula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Dahan-dahang kinalas ni Thalia ang pagkakatali. Ang bawat pagbuklat niya sa mga liham ay tila pagbukas sa isang sugat na matagal ng pilit na pinagagaling ngunit hindi kailanman naghihilom. Ang sulat kamay ni Tala ay maayos, ngunit sa bawat dulo ng mga salita ay makikita ang bahagyang panginginig ng pluma. Isang piping saksi sa pagod at hirap na dinanas ng panganay na anak. Ma, patawad kung ito lang ang naipadala ko ngayong buwan. Nagkasakit po ako at nabawasan ang oras ko sa ospital. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi na muna ako kakain ng hapunan.
para makabawi sa susunod na linggo. Sana po ay nakabili na ng bagong sapatos si Teodoro para sa kanyang graduation. Binasag ng isang malalim na buntong hininga ni Thalia ang katahimikan ng bodega. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang puso habang binabasa ang mga salitang puno ng sakripisyo. Ngunit ang mas masakit ay ang mga sumunod na liham, kung saan ang tono ni Tala ay unti-unting nagbago mula sa pag-asa patungo sa matinding desperasyon. Ma, bakit hindi po sumasagot sina Teodoro at Tristan sa mga sulat ko? Galit ba sila sa akin? Sinabi ko naman po sa inyo na huling hiram ko na ito sa employer ko para lang maipadala ang hinihingi ninyong pang-renovate ng bahay. Ma, pagod na po ako. Gusto ko na pong umuwi. Pero sabi ninyo ay kulang pa ang naipon ko para sa kinabukasan ng mga kapatid ko. Ma, tao rin po ako. Napapagod din. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Thalia ang isang maliit na guhit sa gilid ng isang liham, isang drawing ng isang masayang pamilya sa ilalim ng isang puno na tila bayo na lamang ang tanging pinanghahawakan ni Tala upang hindi tuluyang bumigay sa gitna ng malupit na banyaga. Ngunit ang mas matinding katotohanan ay ang lahat ng mga liham na ito ay hindi kailanman nakarating kina Teodoro at Tristan. Itinago ni Teresita ang bawat pagsusumamo ni Tala upang palabasin na ang kanilang kapatid ay naging mapagmataas, kinalimutan sila at naging walang utang na loob nang magsimula itong tumanggi sa mga hindi makatarungang hiling ng ina. Ate, akala namin noon, kinalimutan na kami ni Ate Tala. Ipinamukha sa amin ni Mama na mas pinili ni ate ang mamuhay ng mag-isa sa ibang bansa kaysa tulungan kami. Ang bawat pag-iyak ni Mama noon, ang bawat pag-arte niya na tila pinabayaan ng sariling anak, iyon ang dahilan kung bakit naging ganito si Kuya Teodoro. Naging sunod-sunuran siya dahil ayaw niyang matulad sa kasamaan na ginawa raw ni Ate Tala. Ang paliwanag ni Tristan habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi, bumabasa sa lumang sahig ng bodega. Naramdaman ni Thalia ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita sa mga liham ay tila isang babala para sa kanyang sariling hinaharap. Nakikita niya ang kanyang sarili sa katauhan ni Tala, ang babaeng ginawang gatasan, pinutulan ng pakpak, at kalaunan ay itinapon at pinalabas na masama nang wala na itong maibigay. Ang 70% na hinihingi sa kanya ni Teresita ay hindi lamang pera. Ito ay ang kanyang kalayaan, ang kanyang dignidad, at ang kanyang buong pagkatao. Napatingin si Thalia sa labas ng maliit na bintana, kung saan ang liwanag ng araw ay tila pilit na sumisilip sa gitna ng madilim na bodega. Isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang galit na hinaluan ng matinding awa para sa isang babaeng hindi niya kailanman nakilala, ngunit tila naging kakambal na ng kanyang kapalaran. Tristan, hindi natin pwedeng hayaan na manatili itong sikreto. Kailangang malaman ni Teodoro ang lahat ng ito. Kailangan niyang makita kung paano unti-unting sinira ng sarili niyang ina ang pagkatao ng kapatid niya. Matatag na sabi ni Thalia, bawat salita ay puno ng bigat at determinasyon. Ngunit bago pa makasagot si Tristan, biglang bumukas ang pinto ng bodega ng malakas. Ang liwanag mula sa labas ay sumilay at agad na nagbigay ng matinding anino sa loob ng silid. Sa may pintuan, nakatayo si Doña Teresita. Ang kanyang mukha ay matigas at puno ng galit. Isang anyong hindi pa kailanman nasaksihan ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga liham na hawak ng dalaga. Anong ginagawa ninyo sa mga gamit ko? Thalia, akala ko ba ay matalino ka? Bakit ka nakikialam sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan? Ang boses ni Teresita ay parang isang kalansing ng matalim na bakal sa katahimikan ng gabi. Ang bawat tibok ng puso ni Thalia ay tila isang babala. Ang katotohanang hawak niya ay hindi lamang magpapalaya sa kanila,
kundi maaari ring maging mitya ng isang trahedyang hindi pa nila nakita kailanman. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ng matanda, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang protektahan ang kanyang mga kasinungalingan? Bitawan mo ang mga liham na yan, Thalia. Wala kang karapatang mangialam sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Ang boses ni Doña Teresita ay parang isang matalas na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng madilim na bodega. Ang kanyang mukha, na dati laging nababalutan ng huwad na kabaitan, ay ngayoy tila isang maskarang nabaak, nagpapakita ng isang anyo ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila mga baga ng apoy, na handang tumupok sa sinumang humarang sa kanyang landas. Ngunit bago pa man makasagot si Thalia, bago pa niya mailabas ang lahat ng pait na dulot ng mga liham ni Tala, ay narinig nila ang mabilis na pagdating ng isang sasakyan sa labas. Ang liwanag ng mga headlight ay panandaliang tumama sa bintana ng bodega. Si Teodoro. Sa isang iglap, tila isang mahusay na aktres na nagpalit ng papel, biglang napahawak si Doña Teresita sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. At dahan-dahan siyang napasandal sa pader hanggang sa tuluyan siyang maupo sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, tila may pilit na sinasabing panalangin sa gitna ng matinding sakit. "Ma, anong nangyayari?" Ang boses ni Teodoro ay puno ng takot habang patakbo siyang pumasok sa bodega. Agad niyang dinaluhan ng ina. Kinuha ito sa kanyang mga braso at inangat ang ulo nito. "Teo, ang dibdib ko, hindi ako makahinga." Ang paos na bulong ni Teresita, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang anak. Tumingin si Teresita ng panandalian kay Thalia, isang tingin na puno ng tagumpay sa gitna ng pagkukunwari bago muling ibinalik ang pag-arte ng matinding hirap. Ang bawat segundo sa loob ng emergency room ng ospital ay tila isang oras para kay Thalia. Ang amoy ng gamot at ang maputing paligid ay lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nakaupo si Teodoro sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat buntong hininga nito ay tila isang pasanin na dumidiin sa puso ni Thalia. Nang lumabas ang doktor at sinabing kailangang manatili ni Teresita para sa obserbasyon dahil sa stress at high blood pressure, tila nabuhayan si Teodoro. Ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding panunumbat nang lumingon siya kay Thalia. "Ano bang nangyari sa bodega, Thalia? Bakit nandoon kayo ni Tristan? Sabi ni Mama, pinagpipilitan mo raw na kuhanin ang mga dokumento ng pamilya namin. Bakit kailangang umabot sa ganito?" Ang boses ni Teodoro ay hindi galit, ngunit ang lungkot sa tono nito ay mas masakit pa sa anumang sigaw. "Teo, may mga bagay kang hindi alam. Ang mga liham na yon." Hindi na natapos ni Thalia ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Teresita. Inaya sila ng nurse na pumasok dahil gising na ang matanda. Naroon si Doña Teresita, nakahiga sa puting kama, mukhang mahina at tila isang biktima ng kawalan ng galang. Inabot niya ang kamay ni Teodoro at pagkatapos ay tumingin kay Thalia nang may malulungkot na mata. "Thalia, anak, patawarin mo ako kung naging mahigpit ako. Gusto ko lang naman na maging maayos ang inyong hinaharap. Pero kung ang pagmamalasakit ko ay nagiging mitya ng aking kamatayan, marahil ay tama ka. Huwag mo nang ibigay ang 70%. Hayaan mo na akong mamuhay sa kakulangan. Basta maging masaya lang kayo ni Teodoro." Ang boses ni Teresita ay puno ng gaslighting. Bawat salita ay idinisenyo upang iparamdam kay Thalia na siya ang kontrabida sa kwentong ito. "Huwag mong sabihin yan. Thalia, please." Lumingon si Teodoro kay Thalia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Dahan-dahang kinuha ni Teodoro
mula sa side table ang isang folder na naglalaman ng joint account agreement na matagal na nilang pinag-aawayan. Inabot niya ang isang panulat kay Thalia. Gawin mo na ito para sa akin, Thalia, para tumahimik na ang loob ni Mama at makauwi na siya. Isang pirma lang naman para ipakita sa kanya na mahal mo ako at iginagalang mo ang pamilya ko. Please, love, huwag mo na siyang pahirapan pa. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng puting kwarto. Tiningnan ni Thalia ang panulat sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay tila naging isang dambuhalang bato. Tumingin siya kay Teodoro, ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging bahagi ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa likod ni Teodoro, nakita niya ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Teresita, isang palihim ng ngiti ng isang manlalaro na alam niyang panalo na siya sa taya. Ang bawat tibok ng puso ni Thalia ay tila isang babala. Ang papel sa harap niya ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay ang kanyang pagsuko. Kung pipirma siya, ililigtas niya ang katahimikan ng pamilya. Ngunit papatayin niya ang kanyang sariling dignidad. Kung hindi naman siya pipirma, siya ang magiging dahilan ng pagkakasakit ng ina ng lalaking mahal niya sa paningin ng lahat. Naramdaman ni Thalia ang panginginig ng kanyang mga daliri habang idinidikit ang dulo ng panulat sa puting papel. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila sumisigaw ng pagtutol, habang ang titig ni Teodoro ay tila isang tali na humihila sa kanya pailalim sa madilim na tubig ng sakripisyong walang katuturan. Papatak na ang tinta sa papel nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Tatay Tomas at ang mga liham ni Tala. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang puso bago ito tuluyang maging abo? Sa gitna ng malalim na gabi, ang bawat patak ng swero mula sa bote patungo sa swerong nakakabit sa kamay ni Doña Teresita ay tila isang mabagal at nakabibinging ritmo sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagkakakulong. Tila ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot para lamang sa karamdaman ng matanda. Nakaupo si Thalia sa isang silya sa tabi ng bintana. Tinititigan ang mga ilaw ng lungsod sa labas na tila maliliit na hiya sa gitna ng kadiliman. Sa kabilang dako ng silid, nakasandal si Teodoro sa isang sofa. Mahimbing ang tulog dahil sa matinding pagod at puyat. Ang kanyang marahang paghinga ay ang tanging tunog na nagmumula sa kanya. Isang tunog ng kapayapaang hindi nararamdaman ni Thalia. Dahan-dahang kinuha ni Thalia ang panulat mula sa side table. Tiningnan niya ang joint account agreement na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Ang bawat letra sa dokumentong iyon ay tila mga aninong nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Lalapit na sana siya sa mesa upang pirmahan ito nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa kama ni Teresita. Nanigas si Thalia sa kanyang kinatatayuan nang makitang dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Teresita. Ngunit hindi ito ang mga mata ng isang taong hirap huminga o malapit ng mamatay. Ang mga mata ng matanda ay alerto, nagniningning sa dilim, at tila nagmamasid kung tulog na nga ba ang kanyang anak. Dahan-dahang kinuha ni Teresita ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Thalia ang mahinang boses ni Teresita. Wala na ang paos at mahinang tono. Ang kanyang boses ay malakas, matalim, at puno ng sigla. Mare, huwag kang mainip. Sabi ko naman sa'yo, kontrolado ko ang sitwasyon. Konting drama lang sa ospital. Siguradong pipirma na ang accountant na yan. Akala mo ba ay bibitawan ko ang pagkakataong ito? Malapit nang makuha ang 70% at sa oras na pumasok ang unang sahod niya sa account, babayaran ko na ang lahat ng talo ko nung nakaraang linggo. Huwag mo muna akong isumbong sa kolektor. Sabihin mo ay may bago na akong gatasan. Ang bawat salita ni Teresita ay parang isang balisong na humiwa sa huling hibla ng pag-aalinlangan sa puso ni Thalia. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang hininga
ay tila naging isang matulis na tinik sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng ito, ang atake sa puso, ang pagsusumamo ni Teodoro, ang rosaryo, ay isa palang malaking palabas, isang transaksyon kung saan ang kanyang dangalang taya. Isang golden moment ang naganap ng mapatingin si Talia sa rosaryong ibinigay ni Teresita na nakapatong sa ibabaw ng folder. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak, naramdaman niya ang isang butil na nabasag sa kanyang palad. Hindi ito gawa sa matigas na kahoy. Ito ay plastik lamang na pinintahan para magmukhang luma at banal. Tulad ng rosaryong iyon, ang pagmamahal at pag-aalala ni Teresita ay isang huwad na pabalat lamang para sa isang bulok na kalooban. Dahan-dahang ibinalik ni Thalia ang panulat sa ibabaw ng mesa. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ginising si Teodoro. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanyang pagkatao. Isang katahimikang hindi bunga ng takot, kundi ng isang malamig at matibay na determinasyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panunumpa sa kanyang sarili at sa kanyang ama. Tumingin siya kay Teodoro at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang malalim na awa para sa lalaking mahal niya. Awa. Dahil ang lalaking ito ay patuloy na nanalangin sa harap ng isang Diyos-Diyosang gawa sa kasinungalingan. Dahan-dahang lumakad si Thalia patungo sa pinto ng silid. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang paglayo sa isang buhay na puno ng pagpapanggap. Paglabas niya sa hallway ng ospital, ang sariwang hangin mula sa bukas na bintana sa dulo ng pasilyo ay tila isang unang hininga ng kalayaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Tristan. Handa na ako. Ihanda mo ang lahat ng ebidensyang nahanap natin. Bukas, sa kaarawan ni Doña Teresita, tatapusin na natin ang palabas na ito. Ang bawat hibla ng kadiliman sa labas ng ospital ay tila nagsisimulang magkaroon ng liwanag. Hindi na siya ang biktimang luluha sa isang sulok. Siya na ang magsusulat ng sarili niyang balanse at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang ang katotohanan ang mananaig, anuman ang halaga ng kailangang isakripisyo. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang dait na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sa sandaling gumuho ang mundo ni Teodoro, dahil sa katotohanan, kakayanin kaya niyang saluhin ang lalaki? O tuluyan na rin silang magkakawalay sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan? Ang bawat ilaw sa loob ng marangyang function hall ay tila mga bituing nagniningning para lamang sa kaligayahan ni Doña Teresita. Ang bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling alak na dumadaloy sa bawat baso. Naroon ang mga kamag-anak, ang mga kaibigan sa kasino na nagpapanggap na mga donya, at syempre, ang kanyang mga anak na sina Teodoro at Tristan. Si Teresita ay nakasuot ng isang kulay gintong gown. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa bawat paggalaw ng kanyang mga kamay. Tila ba siya ang reyna ng gabing iyon? Thalia, iha, buti naman at nakarating kayo ng iyong ama. Ang boses ni Teresita ay puno ng tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa folder na hawak ni Thalia. Nasaan na ang munting regalo mo para sa akin? Alam mo namang iyon ang pinakahihintay ko para maging buo ang aking kaarawan. Tumingin si Thalia kay Teodoro na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang lalaki ay mukhang masaya. Tila naniniwala na ang gabing ito ang magiging simula ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Naroon din si Tatay Tomas, suot ang kanyang lumang barong, nakatayo ng may dignidad sa kabila ng mapang-aping tingin ng ilang panauhin. Narito na po ang hinahanap ninyo, Doña Teresita. Ang boses ni Thalia ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang paparating na bagyo. Inabot niya ang isang makapal na sobrang kulay kape, hindi ang puting folder ng joint account agreement. Dahan-dahang binuksan ni Teresita ang sobre sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mga kamay
ay nanginginig sa pananabik na makita ang pirma ni Thalia. Ngunit sa halip na dokumento ng bangko, ang unang lumabas ay ang mga nanilaw na liham ni Tala. Sumunod ang mga kopya ng billing statements mula sa kasino, ang mga listahan ng utang sa iba't ibang kolektor, at ang mga larawan ni Teresita habang masayang nagsusugal sa Hacienda Social Club noong mga araw na sinasabi niyang siya ay may sakit. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila naging isang dambuhalang kumot na bumalot sa lahat. Ang bawat bulong ay naglaho at ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng mga taong naghihintay sa susunod na mangyayari. Napabitaw si Teresita sa mga papel at ang bawat pahina ay dahan-dahang nagliparan sa sahig, tila mga patak ng ulan na bumabasa sa kanyang huwad na karangyaan. Ano ito, Thalia? Anong kalokohan ito? Ang boses ni Teresita ay nanginginig. Hindi sa sakit, kundi sa matinding takot at galit. Lumingon siya kay Teodoro, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara. Teo, anak, huwag kang maniniwala sa kanya. Sinisiraan niya ako dahil ayaw niyang tumulong sa atin. Ngunit lumapit si Tristan, bit-bit ang isang maliit na recorder. Isang pagpindot sa play button at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang boses ni Teresita mula sa ospital. Ang boses na nagtatapat tungkol sa kanyang bagong gatasan at ang pagmamanipula niya sa kanyang sariling anak. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Teodoro ay tila nanigas. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ang bawat alaala ng kanyang pagsasakripisyo, ang bawat sentimong ibinigay niya sa ina, habang nagtitiis siya sa kakulangan, ay tila naging isang malupit na biro. Ma, bakit? Ang tanong ni Teodoro ay halos isang bulong na lamang, puno ng pighati. Bakit kailangang pati ang dangal ni Thalia at ng kanyang ama ay itaya mo sa sugal mo? Bakit pati si Ate Tala? Bakit mo kami niloko ng ganito? Isang golden moment ang namayani nang tumayo si Tatay Tomas sa gitna ng bulwagan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Dahan-dahan niyang nilapitan si Teresita at tiningnan ito sa mata. Ang paghihirap ay hindi nakakahiya, Doña Teresita. Ang nakakahiya ay ang pagkawala ng dangal para lamang mapanatili ang isang kasinungalingan. Pinatawad ko ang panglalait niyo sa akin, pero ang sirain ang buhay ng aking anak para sa inyong bisyo, iyon ang hindi ko kailanman matatanggap. Dahan-dahang tinanggal ni Thalia ang singsing sa kanyang daliri. Ang kislap nito sa ilalim ng mga chandelier ay tila huling liwanag ng isang pangarap na ngayoy naglaho na. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga ebidensya ng kasalanan ni Teresita. Teo, mahal kita, pero hindi ko kayang mahalin ang isang buhay na nakatali sa kasinungalingan. Hindi ko kayang pumasok sa isang pamilya kung saan ang bawat yakap ay may katumbas na presyo. Ang sabi ni Thalia, ang bawat salita ay malinaw at matatag kahit na ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi pa natutuloy na luha. Tumingin si Thalia sa kanyang ama at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang manipis na ngiti ng kalayaan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sabay silang lumakad palabas ng bulwagan, iniiwan ng kaguluhan, ang mga sigaw ni Teresita na pilit na nagpapaliwanag at ang figura ni Teodoro na nakaluhod sa gitna ng mga naglipa ng papel ng kanyang nawasak na mundo. Habang naglalakad si Thalia sa ilalim ng liwanag ng buwan, nararamdaman niya ang bawat hininga na tila isang bagong simula. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa pinto ng bulwagan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang piping panalangin para sa lalaking iniwan niya. Isang panalangin na sana, sa gitna ng mga guho, ay mahanap din ni Teodoro ang kanyang sariling kalayaan. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng kanilang maliit na sala ay tila isang mabagal na pintig ng pusong pilit na bumabangon mula sa matinding pagkakasugat.
Pagbalik ni Natalia at Tatay Tomas sa kanilang tahanan, ang amoy ng luma at pamilyar na kakahuyan ay tila isang yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Wala na ang ingay ng bulwagan, wala na ang kislap ng mga huwad na alahas, at wala na ang mabigat na presensya ni Doña Teresita. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa labas ng bintana. Tila ibinubulong ang isang panalangin ng pasasalamat sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang naupo si Tatay Tomas sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita. Tiningnan niya si Talia at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, nakita ng dalaga ang isang bakas ng lungkot, ngunit higit na nangingibabaw ang pagmamalaki sa mga mata ng kanyang ama. Anak, ang sugat sa puso ay dahan-dahang naghihilom, pero ang dungis sa dangal ay mahirap nang maalis. Salamat dahil pinili mo ang tama, kahit na alam kong durog na durog ang loob mo. Ang boses ng matanda ay puno ng kalinga. Tila isang haplos sa kaluluwa ni Talia. Naupo si Talia sa sahig, sa tabi ng kanyang ama, at isinandal ang kanyang ulo sa tuhod nito. Tay, akala ko po ay sapat na ang pagmamahal para malampasan ang lahat. Pero mali pala ako. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay parang bahay na nakatayo sa buhangin. Isang ihip lang ng hangin, guguho at guguho rin. Isang golden moment ang namayani ng maramdaman ni Talia ang magaspang ngunit mainit na palad ng kanyang ama na dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Walang salita, tanging ang init ng balat at ang katahimikan ng gabi ang nagsisilbing gamot sa kanyang pighati. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia na kahit wala na si Teodoro sa kanyang piling, hindi siya kailanman magiging mag-isa hanggat naririyan ang kanyang ama. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De Leon, ang bawat sulok ng bahay ay tila nababalutan ng isang nakabibinging lamig. Naroon si Teodoro sa kanyang silid, nakatitig sa kanyang maleta na nakabukas sa ibabaw ng kama. Ang bawat piraso ng kanyang damit na inilalagay niya sa loob ay tila isang bahagi ng kanyang lumang buhay na nais na niyang iwan. Teo anak, huwag mo namang gawin ito sa akin. Saan ka pupunta? Sino ang mag-aalaga sa akin dito? Patawarin mo na si Mama. Nagawa ko lang naman yon dahil ayaw kong mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang boses ni Teresita mula sa pintuan ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng manipulasyon. Hinarap siya ni Teodoro nang may mga matang tila naging yelo sa lamig. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ma, ang lahat ng pinaghirapan mo ay galing sa pawis ni Ate Tala at ng iba pang mga taong niloko mo. Hindi ko na kayang manatili sa bahay na ito na itinayo sa mga luha ng mga biktima mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko, pero hindi ko utang sa iyo ang aking kaluluwa. Isang malakas na pagbagsak ng takip ng maleta ang narinig sa loob ng silid. Tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagkaalipin. Lumakad si Teodoro palabas ng pinto. Hindi pinansin ang mga kamay ng kanyang ina na pilit na humahawak sa kanyang braso. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Tristan na naghihintay sa kanya. Ang binata ay may dala ring sariling bag. Sasama ako sa iyo, kuya. Panahon na para hanapin natin ang tunay nating pamilya. Ang sabi ni Tristan nang may matibay na determinasyon. Naglakad ang magkapatid palabas ng gate. Iniiwan ang anino ni Teresita na nakatayo sa gitna ng marangyang bulwagan, mag-isa at nababalot ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Wala na ang kanyang mga gatasan, wala na ang kanyang kapangyarihan. Tanging ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan ang naiwan sa kanya. Makalipas ang ilang oras, habang si Thalia ay pilit na dinadalaw ng antok, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng side table. Ang bawat pag-ugong nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Dahan-dahang sinagot ni Thalia ang tawag. Hello?
Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tanging ang mahinang tunog ng hangin at ang tila pigil na paghikbi ang maririnig ni Talia. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ng babae ang dahan-dahang umalingaw-ngaw. Isang boses na puno ng pagod, pait, ngunit may bahid ng pag-asa. Narinig ko ang lahat ng nangyari. Salamat at pinalaya mo ang mga kapatid ko. Ako si Tala. Ang bawat hibla ng katawan ni Thalia ay tila nanigas. Ang pangalang matagal nang ibinaon sa limot, ang babaeng naging simbolo ng sakripisyo, ay ngayon nasa kabilang linya. Ang bawat tibok ng puso ni Thalia ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Saan matatagpuan si Tala? At sa muling pagkikita ng mga pusong nawasak, may puwang pa ba para sa pagpapatawad at muling pagbubuo ng pamilyang winasak ng gintong tanikala? Ang bawat kilometro ng kalsada patungo sa isang malayong bayan sa Bulacan ay tila isang mahabang paglalakbay pabalik sa isang nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Ang sikat ng araw ay marahan ng lumulubog, nagiiwan ng kulay rosas at lila sa langit. Habang ang sasakyan ni na Teodoro at Tristan ay dahan-dahang huminto sa harap ng isang payak na bahay na bato. Ang paligid ay nababalutan ng katahimikan, tanging ang mahinang pagaspas ng mga dahon ng puno ng manga at ang amoy ng bagong tabas na damo ang sumasalubong sa kanila. Naroon din si Thalia, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi siya pwedeng mawala sa sandaling ito dahil siya ang nagsilbing tulay upang mahanap ang babaeng matagal nang nawala sa kanila. Lumabas si Teodoro mula sa sasakyan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa maliit na gate na gawa sa kawayan. Isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa pintuan ng bahay. Suot niya ang isang simpleng duster. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay may mga bakas ng hirap, ngunit mababanaag ang isang uri ng kapayapaang hindi matatagpuan sa marangyang mansyon ni na Teresita. Si Tala. Teo? Tristan? Ang boses ni Tala ay mahina. Tila isang hanging nagmumula sa nakaraan. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Teodoro ay tila gumuho nang makita ang kanyang panganay na kapatid. Hindi siya nakapagsalita. Sa halip, ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaluhod sa damuhan. Ang kanyang marahas na paghinga at ang panginginig ng kanyang mga balikat ang tanging nagpakita ng matinding emosyong pumupuno sa kanyang dibdib. Isang golden moment ang namayani nang lumapit si Tala at lumuhod din sa harap ng kanyang kapatid. Hinawakan niya ang mga kamay ni Teodoro, mga kamay na puno ng kalyo at mga gasgas mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa at sa bukid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teodoro ang bawat sakripisyong ginawa ni Tala para sa kanila. Ang bawat sentimong ipinadala nito noon ay may katumbas na dugo at pawis na nilustay lamang ng kanilang ina sa sugal. Ate, patawad. Patawarin mo kami dahil naging bulag kami. Dahil hinayaan naming tawagin kang masama habang ikaw ang nag-aalay ng buhay mo para sa amin. Ang paos na sabi ni Teodoro, ang bawat salita ay hinaluan ng matinding paghikbi. Wala kayong dapat ihingi ng tawad, Teo. Ang utang na loob na sinasabi ni Mama ay isang tanikalang ginamit niya para itali tayong lahat. Pero tingnan mo, malaya na tayo ngayon. Ang mahinahong tugon ni Tala habang dahan-dahang pinupunasan ang mga luha sa mukha ng kanyang kapatid. Pinanood ni Talia ang tagpong iyon mula sa malayo. Naramdaman niya ang isang mainit na likido sa kanyang pisngi, ang luha ng kagalakan at paghilom. Ngunit sa kabila ng saya, naroon pa rin ang kirot sa kanyang puso para sa kanila ni Teodoro. Lumapit si Teodoro sa kanya matapos ang mahabang yakap ng magkakapatid. Talia, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa aming magkakapatid. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang katotohanan.
Ang sabi ni Teodoro, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ngunit may bahid din ng matinding pagsisisi. Teo, kailangan nating ayusin ang ating mga sarili ng hiwalay. Ang pag-ibig natin ay nabahira ng masyadong maraming pait at kasinungalingan. Kailangan nating matutong tumayo sa sarili nating mga paa nang walang kahit anong tanikalang humihila sa atin. Ang tugon ni Talia nang may matibay na paninindigan, hinawakan ni Teodoro ang kamay ni Talia. Isang marahang haplos na tila huling pangako bago ang pansamantalang paghihiwalay. Samantala, sa loob ng kanilang malaking bahay, mag-isang nakaupo si Doña Teresita sa gitna ng kadiliman. Wala na ang mga katulong, wala na ang kanyang mga anak. Ang tanging kasama niya ay ang mga billing statements ng kanyang mga utang na nakatambak sa ibabaw ng mesa. Ang bawat tunog ng hanging pumapasok sa mga bintana ay tila isang panunuya sa kanyang nag-iisang buhay. Ang kanyang insurance ay naglaho, ang kanyang gatasan ay natuyo, at ang kanyang gintong tanikala ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang dambuhalang multo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalupitan. Habang naglalakad si Thalia patungo sa kanyang sasakyan, tumingin siya sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng sumilip. Ang bawat hininga niya ay tila isang bagong simula. Ang pag-ibig ay maaring maghintay, ngunit ang dignidad at ang kapayapaan ng pamilya ay hindi kailanman dapat isakripisyo. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Thalia sa magkakapatid na ngayoy masayang nag-uusap sa ilalim ng puno ng manga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin na sana sa hinaharap ay wala ng batang magiging biktima ng utang na loob na naging lason sa halip na lunas. Nagsimulang paandarin ni Thalia ang kanyang sasakyan. Dahan-dahang lumalayo sa bahay ni Tala habang ang liwanag ng kanyang mga headlight ay tumatama sa daang puno ng pag-asa. Ngunit sa dulo ng kanyang landas, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa malamig na hangin ng gabi. Pagkatapos ng lahat ng pait, may puwang pa nga ba ang muling pagbubuo ng isang pag-ibig na winasak ng sariling kadugo? Lumipas ang isang taon, tila isang siklo ng panahon na nagdala ng ulan at sikat ng araw sa mga sugat na dati ayaw maghilom. Sa maliit na hardin ni Tatay Tomas, ang mga halaman ay malago na. Ang bawat dahon ay nagniningning sa ilalim ng dahang paglubog ng araw. Ang amoy ng sariwang kape at ang usok mula sa mainit na suman ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng isang pakiramdam ng tunay na tahanan. Naroon si Thalia, nakaupo sa tumba-tumba habang pinagmamasdan ng kanyang ama na masayang nagdidilig ng mga rosas. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay wala na ring bakas ng mga gabing puno ng puyat at iyak. Siya ay nananatiling accountant. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanging binabalanse niya ay ang kanyang sariling kaligayahan at ang kapayapaan ng kanyang ama. Isang marahang pagkatok sa kahoy na gate ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang tunog ng pagpihit ng lumang trangka ay tila isang pamilyar na musika sa pandinig ni Thalia. Iniluwan ng pinto si Teodoro. Hindi na siya ang lalaking nakayuko at laging takot. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay maaliwalas, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyong bunga ng pagsisikap. Magandang hapon po, Tatay Tomas. Ang boses ni Teodoro ay magalang habang dahan-dahan siyang lumapit upang magmano sa matanda. Ang pagdampi ng noo ni Teodoro sa likod ng palad ni Tatay Tomas ay isang golden moment na nagpapakita ng tunay na paggalang. Isang paggalang na hindi hinihingi, kundi kusang ibinibigay. Napadalaw ka, Teodoro? Kumusta ang trabaho mo sa probinsya kasama si Tala? Ang tanong ni Tatay Tomas nang may kasamang matamis na ngiti. Maayos naman po, Tay. Masaya po si Ate Tala sa maliit naming negosyo ng mga kakanin. At si Tristan, nag-aaral na ulit. Tugon ni Teodoro bago lumingon kay Thalia.
Kumusta ka na, Talia? I'm doing great, Theo. Busy sa audit season, pero nakakahanap pa rin ng oras para magpahinga. Ang sagot ni Thalia nang may kasamang tapat ng ngiti. Naglakad silang dalawa patungo sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapasayaw sa mga damo sa paligid. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila, isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pag-unawa. Thalia, gusto ko lang malaman mo na kahit malayo ako, ang bawat araw ng pagtatrabaho ko ay iniaalay ko sa pagbuo muli ng sarili ko. Hindi na ako ang lalaking nakatali sa utang na loob na lason. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal sa magulang ay hindi nangangahulugang kailangang sirain ang sarili mong buhay, ang mahinahong sabi ni Teodoro habang nakatingin sa malayo. Alam ko, Theo, at masaya ako para sa'yo, para sa inyong magkakapatid, ang tugon ni Thalia. Dahan-dahang hinawakan ni Teodoro ang kamay ni Thalia, isang marahang pagdampi na puno ng pag-asa, hindi ng pagmamay-ari. Hindi sila nagmamadali. Ang sugat ay naghilom na, ngunit ang peklat ay naroon pa rin upang magpaalala sa kanila ng kanilang pinagdaanan. Samantala, sa kabila ng lungsod, ang mansyon ng mga De Leon ay tuluyan ng naembargo ng bangko. Si Doña Teresita ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na paupahang kwarto, mag-isa at walang kahit isang alahas sa kanyang katawan. Ang tanging naririnig niya sa gabi ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang sarili niyang mga buntong hininga. Ang kanyang mga kaibigan sa kasino ay naglaho na parang bula nang maubos ang kanyang pera. Ang kanyang gintong tanikala ay naging isang madilim na bilangguan ng pagsisisi. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit upang makapagsimulang muli. Pinatawad na ni Thalia si Teodoro at kahit si Teresita, ngunit pinili niyang manatiling malaya. Si Tala naman ay nakahanap ng kapayapaan sa piling ng kanyang mga kapatid. Binubuo ang mga taong ninakaw sa kanila ng kasakiman. Sa huling sulyap ni Thalia sa papalubog na araw, naramdaman niya ang isang malalim na katiwasayan. Ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagkuha ng lahat ng gusto natin, kundi sa pagpapanatili ng kung ano ang totoo at marangal. Ang utang na loob ay dapat na maging isang bukal ng pasasalamat, hindi isang tanikalang sumasakal sa kaluluwa. Habang naglalakad ang mag-asawa o ang dalawang pusong muling nagtatagpo, pabalik sa loob ng bahay para sa hapunan, ang liwanag ng mga bituin ay nagsimula ng magningning. Ang bawat tibok ng puso ni Thalia ay tila isang piping pasasalamat para sa bagong umaga na puno ng katotohanan, dangal, at isang pag-ibig na sa wakas ay malaya na.